Mga kaworks, Sniper 155. Siguro familiar sa inyo, lagi ng issue ni Sniper 155 ay yung tinatawag na overheat. Nag-checking engine, tapos lumalabas yung kanyang overheat sa panel niya. Lalo na pag nagpalit kayo ng coolant, nag-bleed, tapos nagpalit, nag-overheat. So turuan ko kayo kung paano para maiwasan yung pag-overheat. Katulad nito, ito na-drain ko na yung kanyang laman ng kanyang radiator, pati yung laman ng block niya sa dito sa kanyang drain plug ng coolant. Excuse me po. So ito na mga kaworks, turuan ko kayo. Sa una, magsasalin muna kayo ng coolant. Ito, salinan natin ha. Pakita ko sa inyo. Ito lang. Pasmado. O yan, sinasalinan ko na mga kaworks. Tapos habang sinasalinan ko yan, papakita ko mga kaworks ha. Habang sinasalinan ko, mayroon na ipapakita sa inyong breather para sa bleeding nya, para maiwasan yung pressure o kaya pagkakaroon ng pressure, yung heat temperature, magbi-bleed kayo dito. Hindi muna nyo paandarin ha, luluwagan nyo muna to. Ayan o, paluluwagan ko. Yan yung kanyang breather. Breather, sorry. Yung kanyang bleeding bolt. Yan o, mayroon siyang palatandaan na katunayan diyan ka magbi-bleed. Luluwagan mo lang ng konti. Tapos, balik kayo ulit dito sa kanyang coolant. So, salinan natin. Salinan ko ulit Yan ang tamang paraan. Luluwagan nyo muna habang sinasalinan nyo. Boss, sabihin mo pag may lumalabas na. Para maiwasan yung pressure. May itulak kasi niya yung nagkakaroon ng pressure sa loob pag nagbi-bleed kasi kayo ng coolant. So pag nagsasali na kayo, magluwag kayo dun sa bleeding bolt niya. So hintayin lang natin lumabas. So hintayin natin, maya pa lalabas na yun dun sa bleeding hose na bleeding bolt na binuksan natin. Malapit na. Meron na boss. Pakita ko sa inyo. Ayan, para malinaw. Lagyan na, tutukan ko ng flashlight. Ayan. Habang sinasalina natin. Madilim kasi pagkuhan eh. O yan, pakita ko na may lumalabas na rin sa kabila. Yan. Kapag may lumalabas na tapos walang bula, takpan nyo na, higpitan nyo na. Yan, patatakpan ko na yan. Yan, ibig sabihin wala na siyang pressure. Yan. Higpitan na yan. Yan. After nyo mahigpitan, double check nyo naman yung coolant na inilagay nyo. So, check natin. Dagdagan pa natin ha. Pakita ko, may level din yan na dapat hanggang dun lang. Boss, bleed ka pa ng konti. Pakita ko sa inyo. Sabihin ko, pag stop na, hindi dapat yung pinupuno. Okay na boss. Yun, hanggang dun lang. Yung level na yun. Hindi pwedeng umapaw dito sa may takip niya. Yung takip na radiator cap, hindi dapat naapaw. So hanggang dun lang sa may, kung napapansin nyo, yung kanyang radiator na pitch. So ito panda rin natin. Yan. Diyan may iwasan natin yung pagiging overheat ng engine. May iwasan nyo. Sa tamang pagbi-bleed, dapat after nyong ma-bleed at naglagay kayo ng coolant, ang uunahin nyo lagi ay magluwag ng kanyang bleeding screw. Ito po yung bleeding screw. Diyan po kayo magluluwag para mawala po yung pressure na nangyayari sa loob ng makina. Iwas overheat.
So mga gusto mag-DIY dyan, palit coolant, hindi pwedeng basta nagpalit ka lang ng coolant, okay na. Kailangan nyo pa rin pong tanggalin yung pressure na nasa loob ng makina. Yun lang po mga ka-work. Salamat.